Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Marie. Hindi mayaman si Marie, ang tanging yaman niya ay ang kanyang sipag at ang isang maliit na karinderyang iniwan ng kanyang mga magulang. Kilala si Marie hindi dahil sa gara ng kanyang pwesto, kundi dahil sa sarap ng kanyang luto at sa busilak ng kanyang puso. Kahit kulang sa kita, hindi niya natitiis na palipasin ang gutom ng sinumang kumakatok sa kanyang pinto. Isang gabing malakas ang ulan, isang matandang babae na basang-basa at nanginginig sa ginaw ang lumapit sa karinderya ni Marie. Paubos na ang tinda ni Marie at pagod na siya sa buong araw na pagtatrabaho. Sa halip na magsara, pinatuloy niya ang matanda. Ininit niya ang huling mangkok ng sabaw at ibinigay ang kanyang sariling bahagi ng kanin. "Lola, kumain po muna kayo para uminit ang inyong katawan," nakangiting sabi ni Marie. Pagkatapos kumain ng matanda, hinawakan nito ang kamay ni Marie. Biglang nagliwanag ang buong silid, at ang matanda ay nagbagong anyo, isang diwata ng kalikasan. Ang mahiwagang gantimpala, "Marie, wika ng diwata. Ang iyong kabutihan ay higit pa sa anumang ginto. Tanggapin mo itong gintong sandok." Inabot ng diwata ang isang sandok na kumikinang sa dilaw na metal. "Gamitin mo ito sa pagluluto. Hanggat ang layunin mo ay makatulong sa kapwa, hindi mawawalan ng laman ang iyong mga kaldero, at ang bawat pagkaing ihahain mo ay magbibigay ng kagalingan at lakas sa makakakain nito." Simula noon, naging tanyag ang karinderya ni Marie. Ngunit hindi siya nagbago. Ginamit niya ang gintong sandok upang pakainin ang mga nagugutom at gamutin ang mga may karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga sabaw. Natutunan ng buong baryo na ang tunay na ginto ay hindi matatagpuan sa kayamanan, kundi sa pagmamalasakit at serbisyo sa kapwa. Ang sandok ay nanatiling makinang dahil sa dalisay na hangarin ni Marie. Naging tanyag nga ang karinderya ni Marie, at ang gintong sandok ay patuloy na nagpakain at nagpagaling. Ngunit ang pagiging kilala ay hindi nangangahulugang walang pagsubok. Isang araw, bumaba ang matinding tagtuyot sa buong rehiyon. Natuyo ang mga ilog, namatay ang mga pananim, at nagutom ang mga hayop. Ang karaniwang masaganang baryo ay unti-unting nakaranas ng matinding kakulangan. Dahil sa gintong sandok, patuloy ang pagluluto ni Marie. Ngunit paano kung wala ng tubig at gulay na mapagkukunan? Ang kapangyarihan ng sandok ay nasa pagpuno ng kaldero, hindi sa paglikha ng sangkap mula sa wala. Unti-unting nababahala si Marie. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan, ang mga bata na nangangayayat, ang mga matatanda na nanghihina. Kahit puno ang kanyang kaldero, may limitasyon ang kanyang kakayahan kung walang ibang makakain ang buong baryo. Isang umaga, dumating ang isang grupo ng mga dayuhan mula sa kabilang bayan, na mas matindi ang naranasang tagtuyot. Sila ay galit, gutom, at puno ng kawalan ng pag-asa. Nakita nila ang pila sa karinderya ni Marie at nais nilang angkinan ang kanyang pagkain. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga taga-baryo at ng mga dayuhan. Nagulumihanan si Marie. Paano niya pakakainin ang lahat? At paano niya mapipigilan ang labanan? Hindi niya kayang makita ang kanyang mga kababayan at ang mga dayuhan na nag-aaway dahil sa gutom. Ang liwanag ng pag-asa habang nag-iisip si Marie, hinawakan niya ang gintong sandok. Naramdaman niya ang init nito at naalala ang mga salita ng diwata, "Hanggat ang layunin mo ay makatulong sa kapwa, hindi mawawala ng laman ang iyong mga kaldero, at ang bawat pagkain ihahain mo ay magbibigay ng kagalingan at lakas sa makakakain nito." Biglang nagkaroon ng ideya si Marie. Hindi niya pwedeng pakainin ang lahat sa isang upuan lamang. Ngunit maaari siyang magbigay ng inspirasyon. Lumapit si Marie sa gitna ng dalawang grupo, hawak ang gintong sandok na tila nagliliyab. "Mga kababayan, at kayong mga dayuhan," malakas niyang sabi, ngunit puno ng awa, "hindi ko kayang pakainin kayong lahat sa isang kainan. Ngunit maaari akong magbahagi ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkain mismo." Ang plano ni Marie, ipinakita niya ang gintong sandok. Ang sandok na ito ay may kapangyarihang magpuno ng kaldero, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nagmumula sa busilak na hanggarang magbahagi. Kung bawat isa sa atin ay magbabahagi ng kaunti sa kung anuman ang mayroon tayo, isang butil ng bigas, isang patak ng tubig, at pagsasamahin natin ito, magagawa nating lumikha ng sapat para sa lahat. Nagsimulang magbigay si Marie ng maliliit na bahagi ng kanyang sabaw mula sa gintong sandok, hindi lamang sa mga taga-baryo, kundi pati na rin sa mga dayuhan.
Ang bawat bahagi, gaano man kaliit, ay nagbigay ng lakas at pag-asa. Ang kapangyarihan ng sandok na ito ay hindi lamang sa pagpuno ng kaldero, kundi sa pagpuno ng puso ng bawat isa sa atin ng pagkakaisa at pagtutulungan, paliwanag ni Marie. Kung tayo ay magtutulungan at magbabahagi, kahit sa gitna ng tagtuyot, may pag-asa. Nagsimulang mag-ambag ang mga tao. Ang mga dayuhan ay nagbahagi ng kaunting butil na nakuha nila sa kanilang paglalakbay. Ang mga taga-baryo ay naglabas ng mga itinago nilang mani o kung anuman ang natitira. Ang bawat munting ambag ay inilagay sa malaking kaldero ni Marie. At tulad ng sinabi ng diwata, nang gamitin ni Marie ang gintong sandok na may dalisay na handerang makatulong, ang mga pinagsama-samang sangkap, gaano man kaliit, ay naging sapat. Ang simpleng lugaw na niluto ni Marie ay naging masarap at nakabusog, at higit sa lahat, naghatid ito ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang grupo. Naging sentro ng pagtutulungan ng karinderya ni Marie. Nagplano sila ng paraan upang makahanap ng tubig, magtanim muli, at magtulungan sa gitna ng krisis. Ang gintong sandok ay hindi lamang nagbigay ng pagkain, kundi nagbukas din ang puso ng mga tao upang magkaisa. Ang aral sa huli, bumalik din ang ulan, at unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ngunit ang aral na natutunan ay nanatili, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa isang mahiwagang bagay, kundi sa puso ng isang tao na handang magbahagi, magkaisa, at magmalasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng pagsubok. Ang gintong sandok ni Marie ay nagpatunay na ang pinakadakilang yaman ay ang kakayahang magbigay at ang pagkakaisang nilikha nito.